bago tayo magsimula, announcement lang JIP. Sa February 6, available na ang Gabunan hoodie at Gabunan t-shirt. Nasa screen ang design JIP. Paunahan na lang dahil limited edition lang yan. At muli, huwag kalimutang mag-comment ng #JD at #JD Films para sa cash prize raffle natin. At syempre, kung sakaling gusto nyong sumali at manalo sa raffle natin ng Gabunan t-shirt, mag-subscribe lang sa channel ng JD. Nariyan ang link sa comment section. Yan lamang. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ano bang iniisip mo, Tay? Protektahan ang bahay. Hindi ba pwedeng ilibing na lang natin sa lupa tong banga? O hindi kaya itapon na lang natin sa dagat? Tanong ni Supremo. Kung noon pwede, ngayon hindi na. Kapag pinabayaan natin to ilibing man o itapon, meron ng sumpa ang bangang ito dulot ng abo ng Amaranhig. Kung hindi lang sana nagalawang buhangin, wala sanang mangyayari. Ang pinaka-problema natin ngayon ay ang aswang na nabanggit ng bata. Kailangan natin siyang mapuksa. Hindi yung titigil hanggat hindi nakukuha ang kapangyarihan ng Jin. Dito muna tayo mananatili. Siguradong babalik yon. At saka, nakabalot naman ng panyo ko sa takip, kaya wala kang dapat ikabala. Mungkahi ni Arsenio. Hindi na kumibo pa si Supremo. Bumaba sa kisame at pinuntahan ng pare. Wala pa rin sa ulirat. Tulog at maputla ang muka. Samantala, nagpaalam naman ang sakristan na umuwi na muna ng simbahan upang ipaalam ang nangyari. Ngunit pinigilan siya ni Supremo. Ayon sa kanya, kapag pinaalam niya ang naganap, mas magiging komplikado ang sitwasyon at maaari ding malalagay sa peligro dahil hindi niya alam ang tunay na nangyari. Papayagan kitang umuwi pero wag mong sasabihin sa iba. Si Father David, maayos naman ang kalagayan niya. Babalik din ang lakas niya kinabukasan. Napuruhan lang talaga ng mabagsik na kapangyarihan ng dilim. Wika ni Supremo. Umuwi na ang sakristan at hindi pinaalam sa mga ibang pare ang nangyari. May mga nagtanong kung nasaan si Father David. Ngunit ang sinabi na lang ng sakristan ay may ginagawa. Samantalang si Arsenio at Supremo nanatili lang sa bahay ni Busting hanggang sa nag-umaga at nagising na rin ang pare. Nagmistulang batang nananaginip. Bigla na lang pumitlag at sumigaw. Father David, kumalma ka lang. Ayos ka na at malayo sa peligro. Hindi mo kinaya ang presensya ng Jin kagabi. Hindi siya madaling masugpot, ang kailangan sa ganitong nilalang ay ikulong. Dahil kahit anong orasyon o magwagi ka man, pero hindi mawawala ang sumpa. Nora, Ben, kailangan niyong lumikas. May iwan ang anak niyo dahil siya lang ang makakatukoy kung may panganib ba sa paligid. Hayaan niyo, mag-aabiso kami sa inyo pagkatapos. Wika ni Arsenio. Hindi na nagbigay ng opinyon ang mga magulang ni Busting at kaagad na lumikas. Pumunta sa malapit na kamag-anak sa kabilang parte ng lugar. Nilibot ni Arsenio ang buong tahanan at dito nakita ang mga bakas ng aswang. Sa bintana, sa pader sa likod, maging sa bubong. Umakyat si Arsenio kasama si Supremo, habang si Busting naman naroon sa kisame nakaupo sa harap ng banga. Nakaramdam ng kakaiba si Busting ng sandaling ito. Hinawakan niya ang katawan ng banga. Nilapit ang tenga at pinakinggan ang loob.
Nanlaki ang mga mata ng bata nang marinig ang kakaibang ungol. Kasama pa dyan ang tibok na parang pusong puputok. Huwag kang lalapit dyan, bata. Ano bang ginagawa mo? Saway ni Arsenio. Nakababa na pala ang mag-ama mula sa bubong at dumaan sa beranda ng kisame. May naririnig po ako sa loob eh. Parang may bagay na gustong lumabas. Wika ni Busting. Hindi nagsalita si Arsenio. Umiling lang ito at kinumpas ang kamay na ang ibig sabihin ay pinapaalis ang bata malapit sa banga. Nanatili lang din sa lugar ang pare. Gaya ng adhikain nila Arsenio ay gusto din itong makatulong. Maraming kapitbahay ang nagtaka. Mga katanungan kung bakit hindi nila nakikita si Nora at Ben. Sarado na din ang tindahan na parang biglang nalugi. Ilang araw ang nakalipas. Patuloy pa rin sa pagbabantay ang mag-ama at gayon din ang pare. Ngunit umuuwi ito sa tuwing ipinapatawag ng simbahan. Sa kabila ng lahat ay nanatiling lihim ang isinasagawa nila. Isang gabi, kasalukuyang nasa kwarto si Busting. Patulog na ang bata ngunit nakaramdam siya ng kakaiba. Parang muling bumalik na naman ang nilalang na laging sumisilip sa bintana. Dali-daling bumangon si Busting. Lumabas at pumunta sa baba. Nakita niya si Supremo. Lumapit ang bata at pinaalam ang natuklasan. Nagtanong pa ang bata kung nasaan si Mang Arsenio. Ano? Si tatay wala pa, bukas pa yung balik niya. May pasyente kasi sa bahay na kailangan ng presensya niya. Dito ka lang ha, akong bahala. Nakakatiyak ako muling bumalik yung aswang. Doon yun sa atik pupunta. Wika ni Supremo. Kagad na umakyat si Supremo. Nagkumahog ng takbo hanggang sa makarating sa kisame. Sobrang nagulat ang binata nang makitang nakatumba na ang banga. Nagkalat ang abo at buhangin sa papag. Dumukot si Supremo ng lupa. Inamoy at pinakiramdaman ng gin. Ngunit nanlaki mga mata nang malamang wala na ito. Sinilip niya pa ang banga ngunit wala doon ang nilalang. Napabitaw ng mabigat na salita si Supremo. Pinagsusuntok ang dingding dahil sa galit. Ano pong ginagawa niyo? Bakit po? Tanong ng bata dahil sumunod ito sa itaas. Tuluyan ang nakawala ang Jin. Napasa kamay ng hayop na aswang. Inantay lang ang pagkakataong wala si tatay. Magiging mahirap na ang lahat, Busting. Pwedeng bumuhay ng isang aswang ang kapangyarihan ng Jin. Pwede ding gamitin para palakasin ng isang aswang. Wala na tayong magagawa. Nakawala na. Wika ni Supremo. Hindi nakapagsalita si Busting. Habang si Supremo naman, napaluhod at hindi napigilang umiyak sa galit. Kung mapapatay po ba yung aswang na yon, matitigil na po yung lahat? Tanong ni Busting. Oo, pero napakahirap hulihin ng aswang. Lalo't narito tayo sa syudad at napakaraming tao. Hindi madaling tukuyin ang bakas ng aswang. Kapag naisa katuparan na ang hinahangad ng aswang na yon, mawawala ang sumpa ng Jin at lilipat ito sa aswang. Pag napatay ang aswang na yon, doon pa lang tuluyan na maglalaho ang demonyo. Nagkamali ang tatay ko. Dapat matapos niyang sunugin ang bangkay, itinapon na lang sa dagat ang abo. Mas siguradong selyado ang sumpa ng amaranhig. Ay nako, bakit kasi nakinig siya sa gusto ng pamilya? Nagkandaleche-leche na. Wika ng Supremo. Bakit po hindi natin subukang hanapin yung aswang? Di ba nga po ang sabi ni Mang Arsenio, kailangan niya ng tulong ko dahil malakas ang premonition ko?
O yung pakiramdam ko? Wika ni Busting. Natulala si Supremo. Pumasok sa isipan na tama ang sinabi ng bata. Dito siya nagpasya na isama si Busting sa lahug. Dali ng bata sa kanilang bahay at doon nila isasagawa ang planong pagtugis. Naisip din ni Supremo na turuan ang bata ng mga orasyon pang depensa sa sarili. Yun na nga ang nangyari. Pagsapit ng umaga ay lumikas na sila pero dinaanan muna nila si Father David. Ipinaalam na wala na sila sa tahanan at nakuha na ng aswang ang kapangyarihan ng jinn. Hindi nakapagsalita ang pare. Sasama sana ito. Ngunit sinabi ni Supremo na sila na lang at ilaan na lang ang oras sa simbahan. Hindi naman tumanggi ang pare ngunit bago sila umalis. Nagbili nito at sinabing kung kakailanganin ng tulong niya, puntahan lamang siya sa lugar. Tuluyan nang umalis si Supremo at Busting. Tanghali na nang makarating sila sa lahug. Kakatapos lang din ni Arsenio sa panggagamot. Nagulat si Arsenio sa naging salaysay ni Supremo. Nagalit din ito at makikita ang pagkadismaya sa muka. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo bantayan mo yung banga? Nasaan ka nung nangyari yon? Dapat ikaw na lang yung umuwi eh. Wika ni Arsenio. Sinisisi niya ang anak dahil sa nangyari. Pag-alis niyo po tay, doon po nangyari ang lahat. Parang inantay lang po ng aswang na yun na umalis ka ng tahanan. Nasa baba ako. Si Busting lang ang nagsabi sa akin na may nararamdaman siyang kakaiba. Pero nahuli na ako. Pasensya na po tay. Tugon ni Supremo. O siya, sige, Busting. Iahanda kita. Supremo, ilabas ang aklat ko. Babasbasan ko ang batang to. Busting, kailangan mong maging matapang. Malaki ang responsibilidad ng pagkakaroon ng ikatlong mata at katangian na makita ang hinaharap. Pero delikado dahil galing sa masama. Mungkahi ni Arsenio. Kaunting pagpapaliwanag sa tahanan ng manggagamot. Isang palapag na kwadrado. May isang kwarto sa loob. Nakaiwalay naman sa likod ang kusina na kung saan naroon na nga pagkainan. Nang panahong ito, karaniwan pa ang mga bahay sa lahug. Kinuha ni Supremo ang aklat ng ama. Malaking aklat na naglalaman ng iba't ibang kataga. Mga Latin. May mga kataga din na mula sa unang Biblia. Mga kataga ng Atardar, San Benito at marami pang iba. May simbolo ng Sator, mga kahulugan sa balik-baliktad at paulit-ulit na mga kataga. Ang aklat na ito ay naglalaman ng kumpletong kaalamang espiritual. Pinaharap sa altar si Busting at pinaluhod. Nakadipa ang bata at inumpisa na ni Arsenio ang pag-uusal. Bawat kataga ay pinapaulit kay Busting. Hanggang sa matapos at naramdaman ni Busting ang sobrang init na katawan. Ilang sandali pa, hinawakan ni Arsenio ang kanyang noo at dito napasigaw si Busting. Dahil bukod sa mainit ang katawan, para ding binabali ang kanyang mga buto. Maging matatag ka. Tinatanggal ko lang ang karemlan na nagbigay sa iyo ng kakaibang katangian para maging karapat-dapat ka sa mga kaalaman ng Ama. Demonyo kasi ang nagbigay sa iyo ng ikatlong mata. Wika ni Arsenio. Ngunit hindi natiis ni Busting ang nararamdaman kaya tumayo ang bata. Mabilis namang dinakma ni Supremo ang kanyang balikat at muling pinaluhod. Hanggang sa biglang naglaho ang paningin ng bata. Hinimatay ito at nagising na lang sa katre ng bahay nila Arsenio. Parang batang inosente si Busting at nanibago sa lugar. Narinig niyang nag-uusap si Arsenio at Supremo sa labas. Naroon sa sala sa gilid ng altar.
Ah, ano pong, ano pong nangyari? Tanong ni Busting. Tapos na ang basbas mo. Bukas pa rin ang ikatlong mata mo at malakas ang promenisyon. Pero hindi ka na hawak ng demonyo. Hawak mo na ang sarili mo sa gabay ng Ama. Halika, sumunod ka sa akin. Mungkahi ni Arsenio. Sumunod naman si Busting. Pumunta sila sa kusina at hinainan ang bata ng makakain. Sinabi ni Arsenio na nakapasok na si Busting sa mundo ng kaalaman at sinabing wag ito'y pagsasawalang bahala. Dapat kung anumang natutunan ay gagamitin lamang sa kabutihan. Sa madaling salita, Busting, isa ka ng manggagamot, pero marami ka pang dapat matutunan. Nga pala, bukas sasama ka sa amin. Pupuntahan natin ang iba pang kamag-anak ng pamilya ng unang nagmamay-ari ng bahay nyo. Ito lang ang pinakamalapit na solusyon upang matunto natin ang aswang na kumuha sa gin. Kung hindi niya yon pinasa, kinain niya ang kapangyarihan ng gin para mas palakasin pa ang kanyang sarili. Magagawa lamang iyon ng isang kamag-anak ng gin. Dugo sa dugo. Ito ang proseso ng pagpapalakas at pagpapasa-pasa. Pagpapaliwanag ni Arsenio. Hindi naman nagsalita si Busting, pero nakakunot ang muka na parang maraming katanungan sa isipan. Kinabukasan, 3 silang pumunta sa Labangon. Sakay ng makalumang jeep na parang sa lagubang tignan. Bumaba sila sa mismong sentro ng lugar. Alam ni Arsenio kung sino ang mga kamag-anak nung dating may-ari ng bahay dahil nakasama niya ito nang sunugin niya ang matandang amaranhig. Dumiretso sila sa isang pasilyo sa gilid ng tinatayong establishmento papunta sa Punta Prinsesa. Nabalot ng masukal na kakawyan at magkakalayo ang bahay sa lugar. Mayabong din ang mga talahib at nakakakilabot tignan. Nang mga sandaling ito makulimlim ang kalangitan. Malamig ang hangin na parang may nagbabadyang malakas na ulan. Huminto sila sa isang bahay na nasa tabi lamang ng kalsada. Wala namang bakuran kaya dumiretso lang sila sa bukana ng bahay. Bukas ang pinto at may taong sumilip. Matandang lalaki na halos kasing edad lang ni Arsenio. Nagtitigan sila ng matanda. May lumitaw naman na tao sa likod ng bahay. Isang matandang babae. Binati ni Arsenio yung nasa bintana. Tumango naman ito at lumabas ng bahay. Nagtanong kung ano ang sadya nila. At sinabi naman ni Arsenio na meron lamang silang kaunting katanungan. Parang nayabangan yung matandang lalaki sa tono ng pananalita ni Arsenio. Kumunot ang muka at nakapamewang. Hindi din alam ni Busting kung bakit diretsang nagsalita si Arsenio at kung makitungo ay parang may kabigatan. Makikita sa mukha ni Arsenio na sobrang seryoso. Habang si Supremo naman, nakatitig lang sa matandang babae sa likuran. Pinakiramdaman ni Busting ang paligid kung merong kakaiba. Hanggang sa nanlaki mga mata ng bata nang mapansing iba ang titig ng babaeng nasa likod. Nanlilisik ito na parang gusto silang saktan. Nakaramdam bigla ang bata ng matinding tensyon. Pamilyar sa kanya ang presensya ng 2 matanda. Katulad ito ng aswang na palaging bumibisita sa tahanan. Kaya naman napahawak si Busting sa kamay ng Supremo. Tinago ang muka sa siko ng binata. Aber, ano naman ang itatanong mo? Teka, kilala ba kita? Wika ng matandang lalaki sa harapan ng pintuan. Malayo pa lang naaamoy ko na kung anong meron kayo. Alam ko dahil markado kayo sa akin. Huwag ka nang magkaila. Alam mo ang ibig kong sabihin.
Naroon kayong dalawa ng asawa mo nang sunugin namin ang amaranhig na kamag-anak nyo. Tama hindi ba? Naging amaranhig siya dahil sa loob ng pamilya niya. Walang tumanggap ng katangian nyo. Gusto ko kayong suyuin. Kayong dalawa ng asawa mo't itanong kung bakit kayo naroon. Bakit ang lakas ang loob niyong magpakita? Samantalang naroon kami ng tatay ko. Ano ang dahilan? Wika ni Arsenio. Masama bang pumunta? Kamag-anak ako ng amaranhig. Karapatan naming magdalamhati sa kahit anumang ginawa niyo sa kanya. Tugon ng matandang lalaki. Maaring tama ka pero alam ko ang motibo. Hindi kaya gusto nyo lang kunin ang amaranhig? Tanong ni Arsenio. Nagbuntong hininga ang tao. Tumingala na parang bibuelo ng mabigat na salita. Kaso nga lang, Teka, ano bang nangyayari? Pinagbibintangan mo ba kami? Pwedeng umalis kayo dito. Poder namin ito at wala kayong karapatan. wika ng asawa ng matandang lalaki. Kung magsalita ka parang wala kang alam. Sino ang gumalaw sa banga? Sinong kumuha ng kapangyarihan ng djinn? Walang kikilos ng hindi ko magugustuhan dahil kung hindi, makikilala nyo na ako ng lubusan dahil wala akong sinasanto. Wika ni Arsenio. Nagtitigan ang mag-asawa. Kita sa mukha na talagang may tinatago. Hanggang sa nagsalita na yung matandang lalaki. Maaring ang pamangkin ko. Si Islaw, may nagsabi sa kanya na pwede pang ibalik ang pagpapasa sa pamamagitan ng pagkuha ng kaluluwa ng amaranhig. Lalong-lalo na naging djinn at pwedeng idagdagan lakas. Pero ang hirap niyang matunton. Ang pagpunta namin sa lugar ay pagpoprotekta din. Naroon sa isang banda noon ang kapatid ko at ang tatay ni Islaw. Siya ang may kagustuhang sagipin ng amaranhig. Napansin mong napakalakas ng loob namin ng asawa ko. Hindi dahil meron kaming binabalak. Tiniis namin kahit naroon pa kayo. Namatay na lang ang kapatid ko pero hindi niya nakuha ang gusto niya. Siguro siya ang nagsabi kay Islaw. Madalas kong naririnig sa pamangkin ko. Sa tuwing bumibisita siya dito, ang tangkang pagkuha sa espiritu ng amaranhig, ang kapangyarihan ng djinn. Kaya siya lang ang posibleng kumuha nun. Pagpapaliwanag ng matandang lalaki. Nagtanong naman si Arsenio kung saan madalas makikita si Islaw. Ang sabi nito, ang bahay ay nasa Tisa. Pero laging wala doon at namamalagi sa Naga. Sa bandang bukid kung saan nakatira ang iba pang kamag-anak. Sabi ko na nga ba, sa Naga din ang bagsak natin sa Prebo. Taga doon kasi ang may-ari ng bahay ng batang ito. Maraming salamat sa iyo. Mabuti at nakapagtimpi ka sa presensya ko. Dahil kapag hindi mo napigilan ang sarili mo, magkakaroon ng engkwentro. At alam nyo sa inyong sarili na kaya ko kayong patayin sa pamamagitan lamang ng mga kamay. Wika ni Arsenio. Tumango ito at nagudyat na aalis na sila. Ano po yung Naga? Tanong ni Busting. Lugar, Busting. Magandang lugar pero may ilang salot na nakatira sa kabukiran. Mga aswang na unti-unting nagsilikas dahil tinutugis na sila. Tugon ni Supremo. Nang mga sandaling ito ay nagmadali na sila sa paglalakad. Umaambo na at nang makasakay ng sasakyan, dito na tuluyang bumagsak ang malakas na ulan. Habang magkakatabi sila, nakita ni Busting na nanginginig ang kamay ni Arsenio. Hawak ang tatsulok na medalyon at hindi mapakali. Pasimple namang nagtanong ang bata kay Supremo kung ano ang nangyayari sa ama. Hindi mo maintindihan kahit sabihin ko pa sa'yo. Basta kapag hindi mo nailabas ang bisa ng nabitawan mong orasyon,
may epekto ito sa katawan mo. Kagaya na lang kanina, nakabitaw ang tatay pero walang inkwentro. Babalik sa kanya ang orasyon. Ang iba, kapag hindi kinaya, nahihimatay. Hayaan mo bata, matututo ka rin sa paglipas ng panahon. Wika ni Supremo kay Busting. Naging makulit si Busting dahil sa pagbubukas ng usapin patungkol sa orasyon. Nagtanong ang bata kung anong meron kay Supremo. Sinabi ni Supremo na magkakaiba sila ng orasyong ginagamit ng tatay niya. Iba din ang tangan at pamamaraan sa panggagamot. Pinapili siya ng dating ama kung ano ang permanenteng gagamiting kaalaman. Sator ang pinili ng binata. Pinakita pa ni Supremo ang hawak nitong telang pula. May katabing paresukat na kahoy na may katagang nakaukit. Nakita mo na ito sa aklat. Kakibat ng pulang tela. May iba't ibang uri ng kahoy na nakalubog sa sagradong tubig sa loob ng maliit na bote. Habak ang tawag dito. Pambuhay sa sator kapag naubusan ng karga. Pag-uwi natin, papipiliin ka din ni tatay kung anong gusto mo. Basta, magaling gumawa ng tangan si Tatay Arsenio. Lahat ng ginawa niya may malalakas na bisa. Hindi na nagsalita pa si Busting. Bagaman nairehistro ng bata sa isipan ang mga sinabi ni Supremo, ngunit ni isa dito ay wala siyang naintindihan. Magtatakip silim na nang makarating sila sa Naga. Kahit malapit pahinto-hinto ang sinasakyan dahil nagbababa ng mga kagamitan sa iba't ibang lugar na may tabo. Hindi pampasahero ang nasakyan nila kung hindi pangkargamento. Pagkababa ng tatlo, naglakad pa sila papuntang bukid. Saka pa lamang huminto nang magreklamo na si Busting dahil pagod na. Nagpahinga sila sandali. Matapos nun ay nagpatuloy na sa paglalakad. At habang palayo, paunti ng paunti ang tahanan. 2 oras mahigit sila sa paglalakad. Gabi na ng mga sandaling ito. Atay, malayo pa po ba? Mukhang hindi nakakayanin ni Busting eh. Wika ni Supremo. Malapit na anak. Minsan na kaming pumunta ng lolo mo noon dito. Nung pinatawag kami para tugisin ang 2 aswang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli huwag nating kalimutan na mag-comment ng #JD at #JDFilms para makasali sa ating cash prize raffle. At saka, kung gusto nyong makasali ng raffle ng Gabunan t-shirt, mag-subscribe lang sa channel ng JD. Nariyan ang link sa comment section. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.